Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga sir. Tapos na tayo sa Pampanga, balik tayo dito sa Zambales. Dito tayo sa Liwliwa. Alright. So, siguro mga isang linggo na nung na-vlog ko tong lugar na to. Babalag ulit natin ngayon just to give you an update kung ano na nga ba ang sitwasyon, kung babalik pa ba yung mga buhangin na yan o nakatambak na lahat talaga doon sa Metro Manila. Yan. Ayan o, sirang-sira. Wasak na wasak. Sa tingin niyo ba mga boss, babalik pa itong buhangin na to? I'm not... Tingin ko hindi na. So, okay, just to give you again a perspective kung gaano kalaki ang nawawalang buhangin dito, ha? Okay, baba tayo.
Yan. Mula dito, ito po dati mataas to. Makikita nyo naman yung baka din. Mula dito, siguro mga 2 metro na po yung taas na nawala mula dito. Okay? Mula dyan ha, pag ganyan. Baka hindi lang. Yan, pag ganun. Dire-diretso yan pababa doon. So, ganun kalaki ang nawawalang buhangin dito. No? Makikita nyo naman bumagsak. Yung mga nagsasabi dyan na nagtayo sila sa dagat, kung nakita nyo itong liw-liwa before, andun po sa may bumabalambon na alon, andun yung buhangin na visible, ano. Kumbaga, pag ganitong oras, tumatambay banda dun yung mga tao. Pero ngayon, sad to say, apektado yung buong coastal hanggang dun. Kawawa yung mga nag-invest dito, yung pinagtrabaho na nila, buong buhay nila. Tapos, ganito nangyari, ano? Bagsak ang presyo ng beachfront dito sa Liwliwa. Sigurado yan. Okay, ang taas, no? Yan, oh. So this is the aftermath of last month typhoon. Ayun na nga. Remember, sinabi ko babagsak na rin yun. So it happened. Bumagsak na. Ito, wala na rin, oh. Wala na. Just wow. Talaga. Kala mo may dumaang ano eh. May dumaang matinding sakuna. Parang may dumaang tsunami, ano. Naubos na rin yung mga puno dun, no. Ito, natutuyo na rin yung mga puno dito ng RO. Ng Agoho pala. Yan. Grabe. Sayang investment. Delikado po yung mga bakal na yan. Speechless, mga boss, mga ma'am, mga sir. Speechless. Feeling ko, ganyang kataas, dati yung buhangin, di ba? Nakita nyo yung tao, halos lumagpas dun sa tao. Ganun po yung buhangin na nawawala. Papunta dun. So, merong konting slope yan.
So, yun. Ang laki ng buhangin nawawala, mga boss. Kasi malayo pa yung dagat before eh. So, ibig sabihin mataas dito talaga, di ba? Almost ganito. Nakakalungkot mga boss, mga sir. Yung dating masayang mukha ng Liwliwa. Malungkot na naman. So far, syempre, tuloy lang ang ligaya ng mga dredgers. Gagawin nyo dyan mga boss. Tatambak nyo. Dito. Haluan nyo ng semento para pag tumigas, ganyan ang forma niya. Yun sabi sa akin. Kasi, titigas yan eh pag may halong semento. Tapos magiging bato na yan kung paano nyo siya nilapat. Ganun na yun. Mangyayari yan, babagsak na lang ng babagsak. Patong na lang kayo ng patong. Kasi ito kapag ka nabulok, ng sira, mawawala yung buhangin. Yung engineer na may-ari din dito sa resort nagsabi sa akin, maganda daw yung gano'n. Suggest nyo sa boss nyo. Ang laki ng nawawalang buhangin mga boss, oh. Milyong tonelada po ang nawawalang buhangin. Parang ayaw ko maniwalang natural phenomena yan. Diba? Right now, Liwliwa is unsafe para liguan kasi may mga nakalabas po na bakal. Especially sa mga bata, no? Ayan, no? Delikado po yung mga nakaprotrude na ito, mga corrugated bars. Talagang wow. Ito nyo naman. Sobrang. So, ganito ginagawa nila dito. Save what they can save. Ito. Ibig sabihin, gaano kalaking buhangin na nawawala? Ha? Ibig sabihin, gaano karaming buhangin ang nawawala? Malaki. Malaki. Mula dito yan. Oh. Papunta doon sa baba, di ba? Aray ko. Putangin. O yan, ang sinasabi ko, delikadong paliguan ng Liwliwa. Ha? Hanggang saan ang buhangin dati? Yung bumabalumbon na yon. Ayun na po, yung pinakahan na yan. Ayun, yung bumabalumbon na yon. Yung puti na yan. O, nandun ang buhangin. Oo. Tapos ngayon, nasa na? Ganun talaga buhay. Minsan panalo ka. Pero kapag madalas kang talo, huwag mo nang pangaraping manalo. Diba? Paano mo tatambakan ngayon yan? Tignan, yung mga tao nagtatrabaho, yan sila. Nandyan dati buhangin sa taas ng ulo nila. Yan. Boss, ibig sabihin ng buhangin dati nakaganon. Kasi ilalim kayo kumbaga ngayon. Yang kinakatuyuan mo, ilalim na ng buhangin yan. Di ba? Kasi ang buhangin dumiretso doon, bumagsak na doon. Dahil ang dagat nandun pa. Saan banda yung dagat? Saan banda yung dagat? Doon sa may bumabalumbon? Ay, yung ano? Buhangin dati yun. Buhangin dati yun. So mga ilang metro yan? Mga 80 hanggang 100 o? Hindi lang. Hindi lang, no? Wala daw kinalaman yung mga barko. Ha? Wala daw kinalaman yung mga barko. Hindi nang masabi, sir. Boss, salamat. Ito yung sinuotan ko dati na, ewan ko saan dito yan, yung sinuotan ko na
ano dati. Ayan, may structure pa yan. Hanggang dun po yan, yung ruins na yan. Yeah. Alright mga boss. Dito tayo sa kabila. Doon po tayo galing. Kita niyo yan, doon. Doon yung medyo maraming nadali na beachfront. Kanina, yung mga bumabagsak. Doon, Santo Tomas River. So, may nakikita na naman tayo mga barko, ano. Ganun talaga. Dito, hindi masyadong ano dito. Mahaba pa rin yung beachfront nila dito. Pero, malaki pa rin yung nakuhang buhangin from here. Hindi lang ako sure kung may mga kubo dati dito, pero may mga nagbaklasan na dyan, ano. Ito, halos kalahati ng baywang ko. Halos sa baywang ko na yan. Actually, kapag pumunta ka dito banda, pag dito ka pumunta banda, ang buhangin, talagang malaki nawawala kasi yung slope po ng buhangin mula doon sa may nag-bar down na yan, kung titignan niyo, dire-diretso yan, di ba? Pag ganon, tapos bababayan doon. As time goes on, dinadala doon yung buhangin kung saan kulang. So naturally, babagsak dito sa coastal area. Di ba? Okay dito, hindi masyadong affected yung kanilang beachfront kasi nga malayo sila. But then again, I would like to remind you, mga boss, mga ma'am, mga sir, para sa nagsasabing accretion niyan, alright, ito part pa rin po ng accretion niya kung tutuusin hanggang doon. Okay? So part pa rin to ng accreted land. Marami pang papasok na bagyo and we pray of course na sana hindi na lumala, no? At sana magkaroon ng solusyon, konkretong solusyon ng ating gobyerno. Dahil ang dami niya, no? Lahat po yan nagge-generate yan ng income. Lahat po yan nagbabayad ng mga taxes. Lahat po yan nag-invest. Milyon. Ano po, binuhos dito sa San Felipe, sa Liwliwa. Nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng economy, nakinabang hanggang baba. Yan po ang maganda sa turismo. Sana hindi pabayaan ng ating gobyerno na tuluyan ng masira itong mukha ng Liwliwa. No? Kasi hindi rin basta-basta yung mga nagtatayo ng mga accommodations dito. Ang gaganda rin po ng mga accommodation nila. In fact, may mga ginagawa pa nga. Ayan, no? May mga under constructions pa, no? Hanggang dun po yan, dire-diretso. So, yun lang talaga ang nadali ng gusto, yung area na yun. Dun talaga lumalim ng lumalim. So, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. That is an update na po. At sana magkaroon ng solusyon at ma-preserve ang turismo dahil malaki ang generate na economy ng Liwliwa. And the whole San Felipe, in fact, San Felipe, Zambales, actually, ang pinupuntahan, sabi ko ang pinupuntahan dito, hindi naman po yung mga accommodation, hindi naman yung mga nag-invest. Ang pinupuntahan po dito yung buhangin. At sana magkaroon ng solution yung government natin na maprotektahan ng coastal area natin. Ano po? Hindi lang dahil sinasabi nila, dati namang accretion yun, dating wala yun eh. Hindi na po mawawala doon kung hindi gagalawin. Opinion ko po yun. Sana, lahat naman po tayo entitled sa ating opinion. Ano po? Disclaimer again, wala po tayong sinasabi na may kinalaman ng dredging, direkta, sabi ko nga. Pero sa opinion ko, malaki ang kinalaman ng dredging
bukod pa dun sa nangyayaring natural erosion. Again, maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video, ciao.